Kanina Attorney Dino tinanong kita kung anong tingin mo rin sa performance ng mga abogado and pinaliwanag mo yung pagtingin mo doon sa performance ng defense team. Ito naman yung gusto ko itanong. Sino sa tingin mo yung mas magaling in terms of lawyering for the Vice President? Yung defense counsels o yung defense senator judges? Kunwari, Ayan. Robin Padilla. Robin Padilla muna tayo. Ang hirap naman ng tanong mo. Parang mas hirapan ako, no? Well, definitely, si Robin Padilla, di ba nagtatanong pa kung, ano ba pinag-aralan mo? Alam mo ba yung sa bundok? Di ba? Yung mga ganun, medyo talagang ako the audacity and the gall to ask those questions. And ilang beses ko na naman sinabi, no, na nabibilib rin ako sa kakapalan ng muka ni Robin Padilla when it comes to grandstanding and brandishing how ayoko kasing how how poor his intellect is. Yun na lang, how poor his intellect is. And kung Pwede bang ano? gaano Pwede bang he flaunts his stupidity with impunity. Yeah. Kasi alam mo naman, di ba? Kami mga abogado, kailangan kasi meron tayong recent president. Pero yun nga, yung flaunting of of intellectual, ano ba? Hindi, ako naman tinututukan ko lang yung mga pagtatanong niya, kasi naman talagang masakit sa bangs, 'di ba? Kung hihimayin natin yung kanyang mga pagtatanong, 'di ba? Tsaka Diyos ko naman, siya pa ba ma-o-offend, siya nga yung hindi ginagawa ng maayos yung trabaho niya. Siya yung nag-aabogado, para dun sa respondent, 'Di ba Huwag kang dapat siya yung hindi one-sided. gumagawa nun? Oo. Huwag kang one-sided, Christian. Mm. Ang hirap sa'yo, Huwag kang one-sided. Sabi nga ni Robin, Sorry. huwag kang one-sided, 'di ba? Pati yung mga abogado hindi dapat one-sided, 'Di ba? Parang nung narinig ko talaga yun, huwag na kaya tayo mag-abogado, 'di ba? Ikaw nga judge, Ikaw ang judge, ikaw dapat ang hindi one-sided, no? Kayo dapat yung pa isang favorite mo, si Pia Cayetano na huwag na raw magdrama. Ay, hindi pala impeachment yun, no? Hindi naman pala impeachment yun, no? Senate session yun, huwag na raw magdrama-drama. Pero gusto ko yung sinabi ni Tulfo, marap ka muna sa salamin. Di ba? Ikaw yung Ubusin ko muna yung tawa ko. Sabi niya. Ubusin mo muna yung tawa. Loko din 'tong mga Tulfo, no? Pag inano mo, Hindi, buti naman, no? They have to be called out necessarily in the Senate floor kasi ipokrito Yan, paborito mong term yan Christian Di ba? Napaka-ipokrito. Kaya rin ang daling ibalik lahat kay Sara Duterte. For example, nung sinabihan niya si Claire Castro na be professional naman. Kasi Correct. you are occupying an office. Di ba? Correct. Anong klase? Napaganon ako dun nung napanood ko yun, Oo, yan. Sige. At tinan mo yung mga ipokrito na ito, Yan, si Sara Duterte, be professional naman. Pero kung magmumura na, na madilim-dilim na parang Blair Witch Project, di ba? Na parang horror movie, pero siya ang Vice President ng Pilipinas, be professional naman, di ba? Parang, wow, itong si Pia Cayetano, pagkatapos mag-iiyak-iyak doon na hindi nyo malang kami kinamusta, tapos yung baril-barila, nagwawala siya, na parang na parang when we are under attack, di ba? Tapos yung higal na higal siya kinuha, kahit taga-Hyrox, higal na higal siya kinuha yung dalawa. Di ba? Tapos pagod na pagod. Tapos, sasabihin niya, don't grandstand, and wag kayong magdrama dito sa Senado. Hindi ko kinakaya. And then, ito naman, yan yung defense, no? Hindi ko alam kung nire-reflect ba nila yung attitude noong kanilang kliyente, no? Na sa akin, risks of yung kayo yung nagkamali, tapos ginag-gaslight nyo yung taong bayan. I thought, with due respect to the defense, a lot of them are my friends, yun ang tasteless and improper na you will lie in front of the Filipino people as if we didn't hear what was said, and then palalabasin nyo pa, kayo ang biktima at kayo pang galit. Ito isa ko inisip dito, Attorney Dina, no? Kasi nga, a big part of this is political. Hindi lang naman ito constitutional or legal. Pero baka sa dulo-dulo, kahit napakaliwanag ng pagkakalatag ng mga ebidensya, dun ba magbabase yung mga senator judges, hindi ba? Yun ang masaklap dyan,
Well, tandaan natin sa lahat ng survey, across the board, Momentum Research, Okta Research, 'no, at tsaka iba pang mga survey companies, ang gusto nila is magdesisyon sila batay sa ebidensya, 'di ba? Hmm, So, I would like to remind the senator judges that. And ultimately, sa aking palagay lang Christian, I'm not jinxing it. Pagka talaga lumabas na yung huling article or yung second to the last article, which is yung alin? bank accounts, SALN and bank accounts, I don't think the senator judges, who are, at least thinking of their future careers, would have any other choice, no? Sila Kapag Robin Padilla, wala na namang kalkulasyon yan, eh, 'di ba? To begin with, Jaime Marcos, Amy Marcos, wala namang kalkulasyon yung mga yan, eh. Si Amy Marcos namamatay sa inggit dun sa kapatid niya, 'no, at saka kay Lisa Araneta Marcos, 'no. So talagang irrational na mag-isip. Itong si Robin Padilla, hindi ko talaga alam kung nag-iisip, 'no. So pero everyone else, very clear, eh. Very clear na, mahirap na i-justify yung 6 billion labas-pasok sa bank account tapos sasabihin mo hindi yun impeachable tapos zero yung SALN cash, no? Yun talaga, very clear, very clear. Clear na tong sa confidential funds, clear na yung threat. Pag lumabas pa yung dulo na yon, tapos boboto sila ng hindi, I think they will be made to pay by the Filipino people, just like what happened to the likes of Miriam Defensor, no? When they tried to block accountability in the case of Eric Estrada. Very second popular. number. Oo, 1992, sabi nila, number 2 siya, nananalo, pero marami nagsasabi na nanalo talaga siya ng eleksyon. Across the board, until the end, very popular itong si Biram Defensor Santiago. Pero, yung talo niya, yung panahon na na-block niya yung ebidensya sa impeachment. No? 2001. 2001. So I think pag-iisipan na mabuti 'yan. And then I think makakuha ng 16. Yun yung tingin ko lang. Pero kahit kung hindi makakuha ng 16, 15, 14, considering na hindi pa pumapasok yung mga ibang senators, I think debate pa rin talaga yung threshold, no? And 14 kasi madali. I think meron ng 14, eh. Ang tanong na lang makakakuha ba ng 1 or 2 more votes, eh. Pero I think 14 votes ngayon ang kutob ko meron na, no, given the evidence that we have and given the composition of the Senate. Ako naman sa bolang kristal ko, Attorney Dino, dalawa lang talaga yan ang isip ko na kahit ano pang ebidensya yan, kahit ano pang ilabas diyan, boboto yan for acquittal. Robin Padilla, Amy Marcos. I'll Everyone stop else fair game. Kung I'll babalik si stop Loren there. Legarda. Yun nga, eh, gusto kong bundahan 'to 'no. Okey, ito medyo gawin nating medyo naive yung discussion. Gusto ko yung Papaano bola crystal yung mo, Medyo maganda yung saan ba nabibili ang bola crystal mo? Ang ganda na nakikita, eh. Ganda na nakikita. hindi kasi ganito yan, kung ako yung senator judge na, 'di ba, titingnan mo naman yung track record nila nung mga nandiyan, 'di ba? Ano ba yan, may mga history ba yan ng pagtalon-talon, pagbali-baliktad, pagbali-balimbing? So, dun pa lang indicator na yun, 'di ba? Number 2, ano ba yung mga puwedeng ibato diyan o binabato na ngayon? Para medyo paalahanan sila, "Teka muna bata, maayos-ayos ka ng trabaho mo diyan, ha? Marami kaming puwedeng halongkatin sa'yo." Actually, hinahalongkat na. Oh, Mm. tapos number 3, siyempre kailangan nila ng ano, ng saving face, 'di ba? Kumbaga yung hindi naman kami magmumukhang tanga, dami-dami naming kuda, nung unang bahagi ng impeachment trial. Nag-aabogado kami tapos ngayon bigla kaming boboto for, conviction. Eh, di siyempre kahit papaano dapat may ano yan, 'di ba? May journey, 'di ba? Oh, at the very least medyo tatahimik yung iba. Hindi mo na e-epal, hindi mo na mag-aabogado. Wala akong sinasabi na meron ng gumagawa ngayon nun, 'di ba? Wala naman akong sinasabi na yung iba diyan siguro kaya medyo they're not making themselves too visible, baka lang, 'di ba? Okey, let's let's move on dun, 'di ba? You mentioned ano, si Eto Loren si Legarda. Bongo. Si Bongo na parang tahimik na. O si Alan Wala Peter, akong sinasabing ganun, Oo. wala akong Imagine sinasabing mo na lang ganun. ito sa bolang kristal ko, bolang kristal, bolang kristal ko, Itong si Alan Peter biglang sasabihin niya, "Tignan niyo nga, talagang fair ako. Kasi bumoto nga ako kahit na kitang-kita niyo naman right from the very start, ano pa nga ako, very loyal pa nga sa mga Duterte. Pero bilang tao,
fair ako, may konsensya ako as I've always been. That's the reason why I'm voting for conviction because the evidence, Ah, eh, di sa huli parang may redemption arc. 'Di ba? Oh, 'di ba? Yan tingin ko mangyayari. Pero sa bola crystal pero sa totoo lang dahil meron siyang kaldero, meron siya iniimbestigahan na siya, tapos sinking boat na naman talaga yung mga Duterte, kailangan niya manatili sa kapangyarihan, magpapa-good shot siya, 'di ba? Yun naman talaga dahil wala naman talaga konsensya si Alan Peter Cayetano, wala naman siyang pakialam sa truth, no? Ano 'yan, political butterfly 'yan, kung saan-saan man, Pinoy nga 'yan dati, 'di ba? Nag-Spice Boys pa nga, close pa nga yan kay GMA dati, di ba? Nung panahon ng mga era Pestrada eh. Tumatawid lang lahat yan kung sakasakaling palubog na ang bangka. Pero I have to say na palubog na ang bangka ng Duterte kasi bistado na lahat ng mga kabulustugan nila. Hindi lang sila mamamatay tao, magnanakaw pa sila, no? Hindi lang sila pro-China, no? Bastos at walang modo pa sila. And I think that the new generations of voters are seeing through these things. So, tapos na, palubog na ang Duterte na barko. So, yung mga nag-aasam-asam pa dyan na yung barko ay lulutang at yaan yung biyahe na susundan ng Pilipinas, I think you're mistaken. Kaya sa akin, bolang kristal. Bolang kristal ulit. No? Si Alan Peter, hindi rin malayang bumaliktad. grabe naman yun. Grabe naman yun. Grabe naman yung bolang kristal na yun. Ako wala akong sinasabi 'no. Ang ano ko lang, iniisip ko lang, eh, nasaan na kaya yung mga ano, ibang mga senador, eh, bakit hindi pumapasok, 'di ba? Dalawang sunod na araw na yata na absent si Alan Peter. Kung masama niya kung masama man yung pakiramdam niya, eh, pinagdarasal natin na umigi na. Dahil nami-miss natin yung kanyang presence sa Senado. Tapos si Loren Legarda mukhang extended yung medical leave 'no, nasa abroad pa, Baka naman Bongo, nagkataon lang na nagkaroon ng medical leave habang oo, iniimbestigahan siya ng ombudsman tsaka yung anak niya 'no. Tingin ko nagkataon lang yun, eh, hindi totoo lang naman yun. related yun, Wala yung oo. koneksyon. Wala yung Wala, koneksyon. Oo, wala. mm, Na pareho yung destinasyon, wala wala ito. yun, oo. Eh, si Pero Bongo ito, ba sumapasok ba? Hindi ko napansin, eh. parang Kasi hindi ko tahimik, eh. tahimik, oh. Pero Tahimik. tahimik lang naman yun 'di ba, parang yung mga bilyar, tahimik lang, Mga mm, bilyar, 'no? Ito oo. pa, sabi ko, si Bongo, eh, bakit magkaibigan ba sila ni Sarah? Hindi naman Uy, secret. sabi nila hindi raw gano'n ka-close, pero hindi ako naniniwala Oo, dun. Hindi ako oo nga. naniniwala dun. Eh, hindi naman secret dito sa mga nanonood natin ng mga DDS na hindi sila bati, 'di ba? So, Gano'n ba? oo, kasi bina-block daw nitong si Bongo yung mga anak at lahat ng access ng mga tao kay Rodrigo Duterte, 'di ba? So, nung Hmm, mga time na yon, eh, naggalit na galit si Sara kaya nga isa sa mga rason kung bakit hindi tumakbo si Sara Duterte na, presidente, 'yan daw, si Bongo daw. mm, Tapos, sure naman tayo na may warrant of arrest din 'tong si Bongo sa International Criminal Court. So kung mai-entrega na itong si Pebbles Bato de la Rosa sa International Criminal Court at titignan mo sa mata si Bongo, sabi mo, "Away tayo, bate." Eh, para naman sigurong 'di ba, para naman sigurong bakit siya magsi-stick with Sara Duterte na hindi niya naman gusto at hindi rin naman sila bate, 'no. So sa akin mm. palagay, even Bongo, is maraming incentives why he would also vote for conviction.